beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So ang bilis ng araw, no? Thursday na. So parang kailan lang ay Monday, ngayon Thursday na. At sa mga susunod na araw, syempre sungkran day na dito. So kanina pumunta kami ng palengke, bumili kami ng damit na pang sungkran, no, di ba? Meron na kami, kaya lang parang kasi 3 days kasi yung sungkran. Syempre dapat araw-araw yung outfit mo maganda. Charot, kala mo naman maigaganda pa. Anyway, so yun. So syempre shout out sa lahat ng mga nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagtutok ninyo at saka sa pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa Mama Sam Vlog. At saka, syempre kay Christine Ann Perez na talaga naman laging nagmamaganda. So, syempre, love na love ko yan si Christine Ann Perez. Maraming salamat guys sa inyong lahat na talagang suporta ang binibigay ninyo. Kaya naman ako, marami akong chika na hinanda sa inyo yung bonggang-bongga na pag-uusapan natin na talaga naman magtataas ang kilay ninyo sa mga tatalakayin natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, Miss International pupunta sa national pageant ng Miss Cambodia at saka ng Binibining Pilipinas. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dito, ang bongga. Ang bongga ng mga queens natin ngayon. Yung queens na title holder sa iba't ibang pageant. Imagine niyo supranational busy sa pag-ikot, sa pagpunta ng mga coronation night, punta doon, punta dito, ganun din ang Miss Universe, ganun din ang Miss Grand, ganun din yung mga beauty queen na iba pa. At eto nga, syempre, ang beauty queen ng Miss International, umiikot din, galing lang siya sa ibang bansa, tapos napunta Indonesia, tapos ngayon naman, mababalitaan natin, pupunta sa Binibining Pilipinas at saka sa Cambodia para sa national pageant. So, syempre, happy ako for the Binibining Pilipinas. Alam nyo dati nung bata ako, sabi ko, bakit kaya ganun? Ang Miss USA, merong mga queens na pupunta katulad ng Miss Universe, di ba? Samantalang ang Binibining Pilipinas, parang wala namang queens, gano'n. Pero yung nanalo si Pia Wurtzbach, syempre tumutuwa ako kasi Miss International, Miss Universe nandoon. And then, of course, yung mga nanalo yung mga Miss International natin, syempre nandoon yung mga queens, 'di ba? So sobrang nakakatuwa kung iisipin mo. Pero syempre, nangangarap pa rin ako na ay sana mga taga-ibang bansa o ganon. Basta natupad lang yung pangarap kong 'yon, yung dumating si Olivia Jordan sa Pilipinas kasama si Pia Wurtzbach kasi Miss USA at saka Miss Universe 'yon. Ganon kabongga. And then, isa din sa mga nare-remember ko bilang sa mahilig sa pageant, ang kaunang-unahang corona ng international pageant ang kita ko ng personal talaga. Yung corona na suot-suot ni Lara Higaman nang manalo siya ng Miss International. Talaga, pinuntahan ko talaga yun sa Makati kasi nagtatrabaho lang kami doon sa Makati. So, inabangan ko kung saan siya ipaparada. As in, talagang sinundan ko yung parade na yun. Tapos, yun yung corona na nakatingin ako na sabi ko, okay, ito yun. So, yun. Kasi diba, sanabi ni Lara Higaman, hindi daw replica yun. Original talaga na corona yun from Miss International. Kaya sabi ko, ang swerte-swerte ko, nakita ko yung corona ng Miss International. And then, ito, ngayon, ang queen ng Miss International ay pupunta sa Pilipinas. Actually, nakita ko na rin yung corona na to ng Miss International, yung si Jasmine pumunta dito sa Thailand. So, suot-suot niya yun. So, nakita ko yung Miss International nung nakaraang taon. So, sobrang happy ako. Sana pumunta din siya sa Thailand, di ba? So, yun. So, masaya kasi syempre, Binibining Pilipinas. So, supportahan ng Queen ng Miss International. And then,
congratulations sa Binibining Pilipinas. I'm so happy kasi ito talaga pinapatunayan na iba talaga ang kalibre ng Binibining Pilipinas. Sabi ng ganon, once you are Binibini, you're always a Binibini. And then masaya dyan si Christine Ann Perez for sure kasi talagang tuwan-tuwa siya kapag ganyan. So, yan. And then, para sa sumunod natin, chika, Miss Universe. At saka, top 5 sa Miss Universe na si Pauwin Sodadurin, nagkita. Mama Sam, anong masasabi mo na halos magkasing tangkad lang sila at magkasing ganda? Kasi para silang universe. So, yes, ako masasabi ko, parang syempre, mas maganda si Miss Universe ngayon. Pero nakita ko to si Pauwin Soda sa personal, maganda din siya. And nakakatuwa kasi at least active si Pauwin Soda na ma-meet ang mga ganitong eksena at ayan, nakita natin. Siguro meron silang project na gagawin kaya nag-meet silang dalawa or wala lang, bumisita lang si Pauwin Soda. But happy ako kasi nagiging active si Pauwin Sodadurin sa mga ganitong klaseng activity. And nakakatuwa talaga ang Miss Universe, no? Talagang masasabi mo din na iba din talaga ang ipinapakita ngayon niya. Miss Universe, yung ganda. Talagang na-amaze ako sa mga eksena. So natutuwa ako kasi na-experience niya magsuot ng Thai national costume. And then, na-experience niya magsuot ng Laos costume. Na-experience niya yung Cambodia costume. And then, I hope ma-experience niya rin yung Philippine costume. Diba? And then, may mga Malaysia ever Chinese pa. Sana ma-experience niya yun ng bonggam-bongga. And so, I'm so happy. And then, of course, another Binibining Pilipinas beauty. Mama Sam, tingin mo si Trisha Martinez kaya ang koronahan na Binibining Pilipinas International ngayon taon na to. Maaga pa para masabi natin yan. Actually, wala namang masama sa pagbabalik ni Trisha Martinez dito sa Miss Universe, sa Binibining Pilipinas kasi nakita naman natin na talaga namang iba din ang kalibring ipinakita niya noon last year. And then parang feeling ko, yes, malaki yung chance ni Trisha Martinez na masungkit ang corona ngayon taon na to. Alam ko na marami siyang makakalaban at excited tayo sa mga makakalaban niya kasi magaganda din talaga. And tingnan natin kung ano yung ipapakita niya. As long namang may plano siya at pag-iigihan niyang maigi, why not, di ba? So, malay mo, good luck na lang dito kay Trisha Martinez. So, medyo nakakakaba, pero ando doon yung excitement mo na sige lang, laban lang, at parang feeling ko naman kayang-kaya niya to. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Kun An na siya ang kauna-unahang nagsuot ng kanilang merchandise product na jacket at saka t-shirt ng Miss Universe. Siya yung honor model. Sabi ko sa inyo si Kun An, gusto niyang maging Miss Universe eh. Yung mga eksenang ganito, hayaan na natin yung kay Kun An dahil alam naman natin si Kun An ay isa sa mga pangarap niya siguro talaga na maging model o maging Miss Universe. And then ngayon, nakita naman natin na maganda naman tignan, na suot-suot niya yung sarili nilang product. And ayun, gusto kong bumili at gusto ko rin magsuot ng ganyan. But si Kun An talaga, wala akong magagawa sa kanya kasi eksenadora talaga yan kahit kailan. At wala naman akong masabi sa mga eksenang ginagawa niya kasi talagang alam na ninyo, pahinadora, eksenadora, rampadora. So yun yung masasabi ko. Imaginein mo kung nasaan yung Miss Universe, nandun siya. So parang siya na yung road manager, siya pa ang beauty queen, feeling beauty queen, and then siya na yung lahat. So nag-i-enjoy lang siguro. At masaya siya. So hayaan na lang natin. Pangarap niya yan. At kulang na lang suotin niya yung corona. Charot. So yun. Good luck, Kun An. And I'm happy for her. So yan. And then para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Anita Rose ng Sambales. Mama Sam, tingin mo, malakas ba ang laban sa Miss Universe? To be honest, ako, nakikita ko naman na talaga namang kumakabog naman si Anita Rose, and I hope na makarating talaga sa dulo ng laban ito si Anita Rose Gomez sa competition ng Miss Universe. Lagi ako na-amaze sa kanya sa ipinapakita niyang eksena at talaga namang kinatutuwa ko yun kasi ato doon na pa rin na syempre hindi pa rin mawawala yung comparison sa kanya
kay CJ Apiasa, di ba? Kasi si CJ last year nag-first runner-up. Talagang nandoon na kaya ba niya talagang pumalo o makarating kaya sa dulo ng laban. Hindi ko alam yon. Pero ang alam ko ay ipinapakita niya yung best niya dito sa competition. And I love her. I love yung mga eksena niya. Talaga yung transition niya kanina doon sa nakita kong video. Diyos ko, naloka ako. Grabe. So sabi ko, ay naku, mukhang kakabog to. So sana makonsistent na talaga yung pagiging consistent dito sa Miss Universe Philippines. And tignan natin. So supportahan lang natin ang pambaton ng Zambales. At talaga naman, pak na pak ang eksena niya talaga sa competition na to. At Diyos ko, kahit ako talaga nag-aabang sa kanya ng bonggang-bongga. At abangan natin yung mga pasabog ni Zambales. So yon. And then, of course, paano naman Mama Sam si Pampanga? Tingin mo ba, kaya ba ni Pampanga talaga masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines? Hindi imposible. Dahil sa may ipinapakita din talaga namang galing. Kumbaga parang, hindi ko naman masabi na, naku, siya na to, siya na to, siya na to. Pero nandoon na alerto tayo sa kanya kasi syempre yung ipinapakita niyan laban ay talaga naman masasabi mo naman, oh, don't underestimate her. Kasi talagang may kakayahan din talaga si Cyril Payumo na ipanalo ang competition na to. So, doon ako na abangers ako sa kanya and alerto talaga dapat kasi yung radar talaga niya ay sobrang talagang nandoon siya, nasa radar talaga siya ngayon at sa mga ipinapakita niyang galawan ngayon, medyo nakaka-alarma. So, tumaas na siya eh. So, tingnan natin kung i-consistent yung taas na yan. So, I'm so excited sa mga susunod nilang activity at tingnan natin kung papalo nga ba ang Cyril Payumo. And then, of course, Mama Sam, Annabelle McDonald, nagbabanta. So, tingin mo, Mama Sam, sasali kaya to sa Miss World? Nagbabanta sa kanyang bagong haircut, sa kanyang bagong styling. To be honest, mas maganda siya ngayon. Mas na-appreciate ko yung beauty niya na ganyan kaiksi yung buhok niya kaysa doon sa mahaba. Talagang sobrang ganda. Alam niyo, sa totoo lang, kung sasali to sa Miss World, pwedeng-pwede sa Miss World Philippines. Kasi talagang alam naman natin yung talino nito pagdating sa kudaan, kung paano talaga mag-prepare sa sarili niya. And I hope na sana sumali siya. So, abangan natin. So, wala pang Miss Charm, wala pa tayong balita. Pero syempre, hintayin muna natin kung ano ang magiging plano na ba ay join or hindi. And then, sa sumunod na chika, Mama Sam, pambato ng Bulacan sa kanyang styling ngayon, Mama Sam. Ano ang nakikita mo at tingin mo papalo ba to sa dulo ng competition? Si Chelsea Manalo. To be honest, kahapon nakita ko yung styling niya. Maganda siya doon. Pero kasi minsan, hindi consistent yung styling niya. Minsan ang ganda, minsan palong-palo, minsan ang lakas makabakla. Yung mga ganon. So sana talaga mapag-aralan ng gusto kasi potential din naman talaga yung babaeng to. Kung pagiging fresh overload ang pag-uusapan, Diyos ko, isa to sa mga fresh overload at charming na kandidata. So gusto ko yung pagiging black niya, gusto ko yung color. Talaga namang masasabi ko, ang bongga pa rin talaga ng pambato ng Bulacan. Ang ganda ng pagkapayat, panalo. And I hope na sana maka-eksena siya sa dulo ng competition. And then tignan natin kung ano yung ipapakita niya. I'm so excited pa rin sa mga eksena ng bawat kandidata dito. Syempre, hindi lang naman sila mga front runner ang gusto natin makita. Talagang halos lahat. Isa din sa mga nakikita ko, si Leyte. Sa totoo lang, si Leyte, iba din yung datingan ni Leyte. Talagang masasabi kong pak na pak ang beauty ni Leyte. At excited din ako para sa kanyang mga ganap. At tignan natin kung paano magpapasabog ng bonggang-bongga ang pambato ng Leyte. So, isa din siya sa mga parang hindi ako magtataka kung makakapasok to sa semifinals, yung pambato ng Leyte, kasi iba din yung ipinapakitang galing, di ba? And then, of course, Mama Sam, bagong pasabog ni Taguig. Anong masasabi mo? Supermodel. Ito yung hinahanap ko sa kanya at ito yung hinihintay ko. Yung mga eksena talagang magpapaandar siya. Perfect yung suot-suot niyang damit. Nakita yung curve ng body niya, and then maganda ang banat ng buhok. Sana mag-stick na lang siyang ganito na parang ala Menorca Mercado. Kung pagiging isang, alam mo yon, classic at sophisticated yung dating, I think
kayang-kaya ni Taguig at nakita natin yung ganda talaga ni Taguig ay sobrang panalo. Kumbaga, kung bukas na yung Miss Universe, sige, ipadala na yan, kaya. So, kailangan lang talaga ng paandar ni Taguig para lalo siyang mapag-usapan at mapansin ng bonggang-bongga. Naniniwala ako sa mga darating na araw ay e-eksena ng todo-todo ang pambato ng Taguig at tingnan natin, abangan natin kung ano ang pasabog ni Taguig sa mga susunod na eksena niya sa Miss Universe Philippines. But for now, yung styling na pinakita niya ay talaga namang masasabi ko panalo at kabog. Talaga namang masasabi ko uma-alerto o tumutunog talaga yung yung tawag dito, yung bell para sa kanya. So, yon. At isa sa mga maiinit na balita, mama. Para naman sa sumunod natin, chika. From universe to supranational rather. So, mainit nga ngayon pinag-uusapan sa social media ang pambato ng South Africa from the universe. One more time, makikita natin sa international stage. So, ang tanong ng lahat, makuha kaya uli ng South Africa ang corona ng supranational? So, yan! My gosh! Nakakaloka to. Parang feeling ko hindi. Charot. So, yun. Kasi, nung time kasi nila Lalela Maswani, so, syempre, mainit galing to sa Miss Universe, tapos second runner-up sa Miss Universe, talaga namang masasabi ko, oh my God, iba ang ipinakita, transformation ni Lalela during her time. At talagang naging interesado sa kanya ang supranational. At nakita naman natin, nagtagumpay. And then, ito naman si South Africa ngayon, syempre alam naman natin na kabogera din to. Magaling din to umeksena. You cannot underestimate yung galing niya pagdating sa entablado. Pero hindi ko nakikita na yung katulad ni Lalela Maswani, possible na makuha niya yung corona, pero hindi ko nakikita yung ganong kalaki yung chance. Siguro runners-up kaya nito pumalo hanggang top 5. Kasi si Miss Philippines ang mananalo ngayong taon na to. Charot! So, South Africa, syempre nakaka-surprise na parang, lalaban uli siya. Alam naman natin ng South Africa na talaga namang lumalaban. So, kung ako tatanungin mo, napakaswerte niya dahil bilang first runner-up sa South Africa ay naka-experience siya na lumaban uli ng isa pang national pageant. Kumbaga, napakaswerte niya. Kumbaga, kung iisipin mo, first runner-up ka lang pero nakarating ka sa Miss Universe at ngayon makakarating ka sa supranational. So, ang ibig sabihin niyan, destiny. Pero hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya sa supranational. But ang alam ko lang, very strong ang contestant ngayon ng South Africa sa supranational. Maganda yung game na ginawa ngayon ng South Africa. And then, parang nakikita ko na kaya naman sumabay ng pambato nila. And ayoko, mapaghandaan niya ng todo-todo. Kasi isa tong opportunity para sa kanya. And then, nakita naman natin na talagang ang laki ng chance nila. But for now, nakikita ko pa rin Philippines lalaban ng bonggang-bongga sa supranational. Charot! Ang bias ng dating. Hindi. So, yun. So, yun yung nakikita ko. So, congratulations sa South Africa. And then, syempre nagulat tayo. Kung tatanungin mo ko na siya kaya ang susunod na Lalela Maswani, so maaaring yes, maaaring no. But depende yun sa laro nila. At kung depende yun kung paano nila paghahandaan to, masyado pang maaga para sabihin natin na naku, mukhang South Africa ulit to. But abangan natin yan. So, yun. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling lang para lalo kang gumanda. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!